Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Nagbabalik ko ang inyong lingkod, Teknayan TV. Ginawa ko ho itong bidyong ito para sagutin ang lagi niyong tinatanong sa akin. At ito ho ay lagi kong nababasa sa mga comment section. Ang lagi niyong tanong sa akin ay bakit hindi namin nakakasama ang tatay sa aming mga vlog ng inay, sa aming mga content. Naisip ko ho ay siguro ito ng tamang pagkakataon para sabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit hindi namin nakakasama ang tatay. At para hindi na rin ho kayo lagi nagtatanong sa akin. Ano ho? Ang totoo niyan ay nagkaroon kami ng tatay ng hindi pagkakaunawaan. Nagkaroon kami ng matinding pagkatalo at umabot na rin nga ho sa pisikalan. Kung ano ho ang dahilan, ay di sasabihin ko na rin ho sa inyo para mas maliwanag, para hindi na rin ho nyo tanong kung anong dahilan. Siguro ho ay may 2 taon na nakakalipas nung ito ay mangyari sa amin ng tatay. Noong mga panahon yun ay inutusan ako na aking ama na pumunta ng bayan para magbayad ng bill ng kuryente sa Meralco. E di ako man nga ho nagpunta ng bayan. Pumunta ako ng Meralco. Pagdating ko ng Meralco, sobrang haba ho ng pila. Ang ginawa ko ho, nagpalipas muna ako ng haba ng pila. Palibasa nga ho yung Meralco ay malapit sa SM. Nagpunta muna ako ng SM para doon ako tumambay muna. Ngayon ho, pagpasok ko ng SM, may nakita ko nagpaparapol. Ngayon ho, tinanong ko ang organizer kung ano yung kanilang pinaparapol. Sabi sa akin ng organizer, "Sir, nagpaparapol ho kami ng motor. Baka gusto niyong tumaya." Ay hindi man ho nyo na itanong, ako ho ay bata pa, ay pangarap na pangarap ko na ang magkaroon ng sariling motor. Yun din ho, pangarap ng aking ama, magkaroon ng motor. E di ang ginawa ko ho, yung pera na pambayad dun sa Meralco, ay itinaya ko muna doon sa Rapol. Katapos ho niyan, e di ako umuwi na sa amin. Pag uwi ko sa amin, ako tinanong ng aking ama, "Otoy, nabayaro ba yung ating bill ng kuryente?" Sabi ko, hindi. E di ang aking mo nagalit, sabi sa akin, "Bakit hindi mo binayaran? Saan mo dinala ang pera?" Eh di sinabi ko, totoo. Sabi ko, yung pera, eh itinaya ko muna sa Rapol ng motor. Mas lalo akong nagalit aking ama. Puro masakit na salita ho ang sinabi sa akin. Hanggang sa ako ho'y napisikal na ng aking ama. Ako ho'y napag-garute. Kung masama ho ang kanyang loob, mas masama rin ho ang loob ko dahil sa ginawa sa akin. Noong araw na yon ay hindi kami nag-iimbikan hanggang gabi. Ngayon ho, kinabukasan ganito ang nangyari. Hindi pa ho nasikat ang araw, ay pagbukas ng tatay ng pinto, nakita niya sa labas, isang motor, brand new. Di ang ama ho ay tuwang-tuwa sa kanyang nakita. At siya ay halos maluha sa saya. Ang ginawa ko ng aking ama ay di ako'y tinawagan. Tapos sabi sa akin, "Pasensya ka na Utoy sa ginawa ko sa iyo. Sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo, pasensya ka na." Ay naluha-luha ho ang aking ama. Ikaw pala ay nanalo ng motor. Di ako naman ho, ay masama pa rin loob. Ako hindi naimik. Ako'y nakatungo lamang. Tapos ako ay unti-unti nang nalayo sa aking ama. Noong ako'y nalayo-layo sa aking ama, may lalaki yung lumapit sa aking ama. Ang sabi ng aking ama dun sa lalaki, sabi, "Sir, ito na ho ba ang tinamang motor ng aking anak?" Ay sumagot ho yung lalaki. Sabi ng lalaki, "Aba, ay hindi ho." Ay sabi ng tatay, "Sino ka ga?" Sabi, "Taga-Meral ko ako. Ay kayo puputulan ko ng kuryente. At kayo hindi na nakakabayad." Ay sabi ng tatay, "Ba, ikaw yung motor aray." Ay sagot ng lalaki, "Hindi akin ho, yun ho yung service ko." Noong humarinig ko yaw, ako'y tumakbo na. Ay baka may 2 buwan ako hindi nakauwi sa amin. Kaya hindi nakakasama tatay sa content. Tek na yan.